MIUI 125 ang problema ng motor ni boss, hindi umaandar, hinatak sa atin. At ang akala ni boss, wiring yung problema. Yung pala ang problema niya, loss compression yung kanyang balbula. Valve lapping lang yung ginawa, hindi naman kailangan palitan kasi medyo nagkaroon na ng corrosion yung kanyang piston. Kaya mga deposit ng kanyang mga piston, mga dumi-dumi napunta doon sa balbula, nagkaroon ng singaw. Gumamit kayo ng magandang klaseng langis. Kasi minsan, dahil doon sa langis na ginagamit natin, nagkakaroon siya ng carbon deposit doon sa kanyang piston ring, sa ibabaw ng piston dahil sa langis. So napaka-importante na pag gagamit kayo ng produkto na ginagamit nyo sa inyong motor, gamitin nyo yung pinakamagandang produkto, lalong-lalo na sa langis, para matibay at matatag sa pang-araw-araw natin na ginagamit sa kalsada. Siyempre, hindi na rin kayo maabala kapag magandang produkto yung gagamitin nyo, lalong-lalo na sa langis. Mas maganda kung gumamit kayo ng langis na mayroong extra clean technology. Na habang ginagamit nyo yung motor, nililinis niya yung piston nyo at siyempre nababawasan yung carbon deposit ng ating motor. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. So yun mga katropa, meron tayong gagawin dito na Honda Click 150, keyless siya. Ang problema ng motor ni boss mga katropa, kung mapapansin nyo, isa sa mga problema ng Honda Click, napapasukan ng tubig sa loob. Kung mapapansin nyo, nagmoist yung loob nyo. So isa sa mga rason bakit napapasukan ng tubig o nagmo-moist, yung cover ng ating dashboard, doon siya napapasukan. So kailangan, pag tinanggal natin tong cover, pag binalik natin, lalagyan natin ng sealant. Pangalawa, pinapasukan talaga ng tubig itong mga pindutan niya. Yan talaga pumapasok yung tubig. At syempre kapag natubigan na yung ating dashboard panel, kapag sinusi mo, yan, kung mapapansin nyo, blue screen, wala siyang display na nakalagay. Ito yung kalimitan na problema ng mga Honda Click at kadalasan na issue ng mga Honda Click. Ngayon, syempre, kung mga ganitong problema, ang kadalasan, magpapalit ka na ng buong panel. Pero meron pang paraan dyan para magawa natin yung ganitong klaseng problema. I-repair natin to, pero boss, 50-50 50% magagawa, 50% hindi. So, i-repair natin to, pero 50-50. Depende sa damage na nung kanyang motherboard o kaya yung green board. Kung kaya pa nating mahabol, hindi magagawa. Pero kung hindi na, kung sunog na talaga, yun yung hindi natin magagawa. So ang gagawin natin dito para ma-repair natin, aalisin natin yung pinaka panel board ng Honda Click, tapos bubuksan natin. So ito na yung panel ni boss mga katropa. Kung mapapansin nyo, nag-moist na yung loob niya. Tapos dito sa part na to may kalawang, halatado na pinasok talaga siya ng tubig. I-disassemble natin tong kanyang panel. So ito na mga katropa yung dashboard panel ni boss. So ang gagawin natin dito, i-repair natin, pero kailangan natin siya lagyan ng supply para makita nyo yung sinasabi nating blue screen. Meron na siyang mga sealant, mukhang ginagawa na nila kasi sealant na. So lagyan natin to ng supply para makita natin yung kanyang blue screen. So yung pinakauna, ito yung pinaka positive supply ng ating dashboard panel. Itong pinakaunang pin sa bandang kaliwa, sa baba. So lalagyan natin yan ng kulay dilaw or kahit anong gusto nyo ilagay dyan. Basta lagyan natin siya ng wire. Ayan yung positive supply natin. Yung negative supply naman natin, mula dito sa kaliwa, sa taas, bibilang tayong tatlong pin. Sa dalawa, tatlo. Yung pangatlong pin sa taas, yun naman yung ating negative supply. So ilalagay ko dyan kulay green. Okay, so ayan na yung negative at positive ng ating dashboard panel. Ngayon, subukan natin siyang ilagay sa battery. Siyempre, yung kulay green natin, yung negative, ilalagay sa negative ng battery. At yung kulay dilaw, doon naman sa positive. Tignan natin kung magkakaroon ng display. So, ito yung itsura ng ating dashboard ng Click kapag nababasa yung kanyang green board, yung kanyang motherboard niya. Blue screen yung kanyang itsura. So, para ma-repair natin yung mga katropa, yung kanyang blue screen, ang gagawin natin dito, tatanggalin natin tong kanyang green board. So, para matanggal nyo yan, susungkitin nyo lang ng dahan-dahan yung ating green board. Medyo may katigasan lang siya pero hindi naman siya mababasag kapag sinungkit nyo. So dandaan nyo lang sungkitan. Pero yung dikit na nilagyan nila, andun pa rin. So kung mapapansin nyo rito, nag-repair na pala sila. Dati na palang nagkaroon ng tubig to, nag-repair na lang sila. Kaya pala mayroon tayo nakikitang sealant na nakalagay kasi nag-repair na pala sila rito. So dito, para ma-repair natin yung ating dashboard panel, meron tayong mga dapat gagawin dito para ma-repair natin yung ating dashboard panel. So gagamit tayo ng multi-tester. Ito yung gamit ko, yung multi-tester. Pwede rin kayo gumamit ng multi-tester na maliit lang, walang problema. So ang unang gagawin
gagawin natin dito mga katropa, halimbawa nakaganito yung dashboard sa inyo, ganito yung itsura niya. Dito mayroon kayong makikitang 6 na tuldok. Zoom natin. Dito mayroon kayong makikitang 6 na tuldok dito sa paligid na to. Ngayon, magpo-focus lang tayo sa tuldok nito, sa taas bandang kaliwa. Ito. Dapat yung tuldok na ito, tapos itong pangatlong butas, kung dito sa bandang side na to, kung makikita nyo mayroon 3 butas na nakalagay. Yung pangatlong butas na to, at yung tuldok na ito, dapat mayroong continuity. Kasi minsan, nabasa na, minsan nawawala yung continuity ng ating mga guhit ng dashboard panel. Yan, mga electronics na ano yan, yung mga guhit. So, bibilang lang kayo ng 3 tuldok. 1, 2, 3, pangatlong tuldok. Tapos dito naman sa kabila, ito sa taas bandang kaliwa, dapat mayroon siyang continuity kapag minultitester natin. So, subukan natin yung multitester. Sumuot ko muna to. Dapat tumunog yung ating multitester kapag mayroon siyang continuity. So, subukan natin, pangatlong tuldok, ilagay nyo ito. Tusukin nyo lang yung pangatlong tuldok. Tapos dito naman sa taas bandang kaliwa, tignan natin kung tutunog yung ating multitester. So kung mapapansin nyo, mayroon siyang reading pero hindi tumutunog yung ating multitester. Dapat tumunog yung ating multitester. So ang gagawin natin dyan, kikiskisan natin itong maliit na tuldok. Ito, kikiskisan natin yan. Papalabasin natin yung kanyang tanso para mai-jumper natin. Ito lang dapat yung kiskisan nyo. Yung mga katabi niyang tuldok, dapat hindi nyo masusugatan para hindi siya mag-contact. So pwede rin kayong kumiskis dito sa sa bandang niya, dito sa part na to, yung katawan na to. Kiskisan natin yan, tapos lagyan natin ng hinang. So ito na mga katropa yung ginawa natin dito sa pangatlong butas. Kung mapapansin nyo, kiniskisan ko siya tapos nilagyan ko ng hinang. Pagkatapos nating malagyan ng hinang yan, ang gagawin natin, mula rito sa pangatlong butas na nilagyan natin ng hinang, magja-jumper tayo ng maliit na wire papunta rito sa taas bandang kaliwa, dito sa 6 na tuldok nito. So magja-jumper tayo mula rito papunta rito. So gagamit tayo dyan ng wire na manipis lang. So ito yung wire. Ang gagawin natin, magbabalat lang tayo ng wire na kahit anong klaseng wire, tapos kukuha lang tayo ng isang hibla. Tapos i-jumper na natin mula dito sa ginawa natin na to papunta rito sa taas bandang kaliwa. So ito na mga katropa yung ginawa natin mula dito sa taas bandang kaliwa. Naglagay tayo ng wire, tapos ginamper natin dito sa pangatlong butas ng ating green board panel. Ngayon kung gagamitan na natin siya ng multitester, dapat magkakaroon na siya ng continuity mula doon sa butas. So subukan natin gamitan ng multitester. Dapat tumunog na yung ating continuity. Try natin, bumilang lang tayo 3 butas. 1, 2, 3. Tapos dito sa kabila, dapat tumunog na siya. Yan. So good na yan. Ibig sabihin may continuity na yan. Ang susunod na gagawin natin, dapat itong nilagyan natin ng wire, itong pangatlong butas, dapat meron siyang 5 volts. Masusuplayan dapat siya ng 5 volts. Ngayon, para malaman natin kung may 5 volts siyang supply, dito kung mapapansin nyo, mayroong butas dito sa bandang taas. Ito yung pinaka-ground ng buong board, itong bandang taas. So yung probe natin na itim ng ating multitester, ilalagay natin dito sa ground. Tapos, ilalagay din natin itong isang probe ng ating red ng ating multitester doon sa pangatlong butas kung saan tayo nag-tester kanina. Dito kung saan tayo nag-jumper ng wire. Tapos dito naman sa kabila, diyan natin siya ilalagay sa butas, yung ating ground. Ito, makakuha tayo dapat ng 5 volts. So subukan natin, pero dapat lalagyan natin ng supply yung ating panel para makuha natin yung reading ng 5 volts. So subukan natin mga katropa kung meron tayong 5 volts na makukuha dito sa jumper natin kanina mula rito. Pero dapat mayroong supply galing ng battery yung inyong dashboard panel. Ito katulad yan, umiilaw yung ating dashboard panel. Dapat naka-supply tayo ng 12 volts doon sa battery. Ngayon yung probe natin na kulay itim, ilalagay natin dito sa ground, dito sa butas. Tapos i-tester natin yung ginamper natin dito sa pangatlong butas. Dapat 5 volts yung kanyang lalabas. Subukan natin. Okay, so saktong 5 volts mga katropa, good na yung kanyang supply. So, ang susunod natin dito na i-check natin dito sa kanyang dashboard, kung ito yung ginawa natin kanina na 6 na hinang, dito hanapin nyo lamang yung itong resistor na ito. Yan, yung maliit na resistor na yan. Medyo hindi klaro dun sa ating camera, pero yung resistor na maliit na yan, itong resistor na maliit na to, tapos pag itinakyatan sa taas, ito yung ground natin kanina. Kung inakyat natin yan, meron kayo makikita dito na butas. So, sa resistor na ito na maliit, tapos yung butas na yon sa taas, dapat kapag minultitester natin, magkakaroon siyang continuity. Tutunog dapat yung ating multitester. So tandaan nyo na lang yung kung saan yung resistor, 503. Yan, tandaan nyo na lang yung kanyang numero, 503. Yan yung number niya, 503. Tapos dito sa taas, dito naman sa kabila, yung butas na to. Dapat pag minultitester natin, tutunog yung ating multitester. Try natin. So sa 503 na resistor, 503, tapos yung butas dito sa taas, dapat tumunog yung ating multitester.
So, ang reading niya lang ay 14 kilo ohms, pero dapat ang ano niyang continuity. Kaya ang gagawin natin dito sa part na to, yung butas na to, lilinisan natin uli yan, papalabasin natin yung tanso niya, tapos mag-jumper ulit tayo ng wire papunta rito sa mismong side na ito ng 503. Kung saan yung 503, dito siya nakalagay dapat, papunta roon sa butas na yon. So ito yung ginawa natin mga katropa, isusum natin ng konti. So ito yung ginawa natin mula rito sa 503 na resistor. Naglagay tayo dyan ng wire papunta rito sa tabi ng ating ground, yung may butas dito, may isang butas dito. Naglagay din tayo ng wire dyan, ginamper natin silang dalawa. So para mas makita nyo kung ano yung ginawa ko rito, gagamit tayo ng microscope. Ito yung ginagamit ko na microscope para mas masilip natin maigi yung ating ginagawa. So ito yung ginawa natin mga katropa gamit yung microscope. Kung medyo hindi na malinaw ang mata nyo, mas maganda kung gagamit kayo ng microscope na lang. Ito, nabibili ko sa Shopee ito. So ito yung 503, kung mapapansin nyo 503. Ito yung resistor, nagdugtong tayo ng wire dyan, naglagay tayo. Tapos ipinagapang natin hanggang dito sa tabi. Ito yung ground natin, pinagapang natin dito sa kabilang butas. Ito, adjust natin ng konti yung ano nya. Ayan, dyan natin ginamper yung ating 503 na resistor. Pagkatapos nating ma-jumper yung mga katropa, balik tayo dito sa 503 ng ating resistor. Ito yung 503 ng ating resistor na ginamper yung wire. Ngayon, imo-multitester natin ito mula rito sa 503 na ginamper natin papunta naman dito sa 6 uli na butil na ito, yung 6 na butil. So mula 503 dito sa baba, bandang kaliwa, kung saan tayo nag-jumper dito sa kanina sa taas, nag-jumper tayo dyan. Dito naman sa baba. So mula dito sa 503 resistor, tapos mula hanggang dito, dapat meron siyang continuity. Ngayon gagamitan natin siya ng multitester uli. Dapat tumunog yung ating multitester. Hindi ko na ipapakita yung multitester sa inyo. Pakinggan nyo na lang yung tunog niya. So wala siyang continuity. Ipakita ko sa inyo yung multitester. Yan yung ating multitester. Pag tinusok natin yung 503 tapos itong sa kaliwa, bandang baba, wala siyang continuity. So ang gagawin natin dito, mula dito sa ginamperan nating wire ng 503 papunta rito sa baba, bandang kaliwa, magja-jumper tayo ng wire dyan. Kasi wala siyang continuity na reading. Gawa nung nasira na yung ating mga connection. Yan, kung mapapansin nyo, nasira na ng tubig. Na-damage na ng tubig. Kaya ang ginagawa natin yan, panay-jumper na lang. Mula rito hanggang dito, mag-jumper ulit tayo ng wire. So ito na mga katropa yung ginawa natin dito sa 503 kung saan tayo nag-jumper dito sa resistor. Nag-jumper ulit tayo dyan, tapos pinatawid natin dito sa baba, bandang kaliwa ng 6 na butil. Yung ginamper natin ngayon mga katropa, yan yung mga common na problema na naglulos dito sa dashboard panel. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ito yung mga naglulos. Kaya importante na gumamit kayo ng multitester para makita nyo kung saan pa yung mga ibang naglulos. Pero itong mga ginamper natin, ito yung mga common na naglulos doon sa ating dashboard panel. So paano ba natin nalaman bakit nag-jumper tayo mga katropa? Bigyan ko lang kayo ng idea. Halimbawa, mula rito sa sabihin na natin dito sa 503. Dito, 503. Pag tinunton nyo yung kanyang guhit, makikita nyo na damage na siya ng tubig. Ito yung guhit nyo. Damage na. Kaya yun yung ginagawa natin. So, ang ginagawa natin, tutuntunin natin yung kanyang guhit kung hanggang saan yung pinakadulo niya at doon tayo mag-jumper. Katulad nito, 503. Itong 503 na to, pag dinuntun natin yung guhit niya, papunta siya rito. So nung na-tester tayo mula rito sa 503 hanggang rito, walang continuity, ang ibig sabihin niya may damage na yung guhit. Kaya nag-jumper na lang tayo dito sa bawat hinang at hindi na natin ginamit yung guhit dito sa ating dashboard panel. Kumbaga ang ginawa natin, bypass na lang. Ito yung pangkaraniwan na problema kapag nagkakaroon ng tubig. Pero yung iba, syempre i-check nyo pa rin, double check nyo pa rin. So pagkatapos niya mga katropa, pagkatapos nating ma-bypass tong mga to, pagkatapos nating ma-jumper, ang gagawin natin, i-check na natin kung mayroon na ba siyang display. So ingatan nyo lang sa pag-check, ingatan nyo lang na sumayad sa ibang mga piyesa itong mga ginamper natin. At ang susunod na gagawin natin dyan, siguro kung lumabas na yung display niya, lalagyan natin yan ng tape na puti o kaya yung stick glue. Gagamit din ng stick glue para ma-cover natin itong ginamper natin at hindi dumikit sa mga piyesa. Ngayon, subukan natin siya mga katropa. Ilagay natin tong panel natin. Ilagay natin itong positive natin doon sa unang pin. At ito naman yung sa negative natin, yung pangatlong pin. Bumilang lang tayo ng tatlong pin. 1, 2, 3, pangatlo. So ayan, buhay na, di ba?
Napakasimple lang mga katropa kung paano gumawa ng blue screen sa ating Honda Click kung sakaling nagkaroon siya ng tubig. Katulad niyo, no? Water damage siya, no? Sobrang lala na. Nag-repair na pala sila pero mukhang din nila na-repair kaya nilagay sa atin ni boss, dinala sa atin ni boss. Pero yan, ganyan lang kasimple mga katropa. Yung gagawin natin gamit yung ating multi-tester. Tutuntunin natin yung bawat damage ng guhit ng ating green bolt panel para makita natin kung ano yung na-damage ng tubig dito sa ating green bolt panel. So ito na mga katropa yung dashboard panel ni boss. Nailagay na natin, na-assemble na natin. Yung sinasabi ko mga katropa, kung sakaling magpapalagay kayo ng sticker, buong to sakop. Sasakupin nyo hanggang yung pindutan. Dapat yung pindutan nasa loob ng sticker at hindi nababasa. So nakalagay na yung ating dashboard panel mga katropa. Subukan nating isusi. Alright, it's alive. So yan mga katropa, buhay na yung dashboard panel ni boss. Meron ng display yung kanyang panel. Meron na siyang fuel gauge at nakikita nyo na rin yung kanyang mga kilometer per hour. So patayin natin. Buksan natin. So okay na mga katropa, buhay na yung dashboard panel ni boss. At wala na siyang problema. Naayos na natin yung kanyang blue screen. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.